mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na to with evidence. Ako trending ngayon itong pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Coldplay konserto. Oo, grabe na windang ang mga netizen. Oo, hindi naman kawindang-windang na manood ang ating Pangulo ng Coldplay concert. Rights naman niyang maging masaya. Rights naman niyang kumanta, mag-enjoy ng music sa Coldplay. Walang masama doon. Wala talagang masama doon. At the same time, sinasahura naman natin siya buwan-buwan. And I'm sure may ipo naman siya. Mayaman naman sila. Pero mga kabibig, ito ang hindi maganda. Oo, nakita ng mga netizen. 3 choppers pala ang ginamit ng pamilyang Marcos sa Coldplay concert. 3 chopper. Ay kabibig, wala namang problema kung gumamit sila ng chopper kasi mayaman sila. They can afford it. Pero, ang chopper daw di o mano ay pagmamay-ari ng Pilipinas. Talaga kabibig? Pagmamay-ari ng Pilipinas? So it means ginamit nila ang public property or for official use only? Yung mga ganun kabibig? Ay, yan ang chika ng maraming netizen. Maraming nakakita, maraming nakakuha ng video. Takang-taka sila na bakit ginagamit itong chopper na ito sa mga luho, sa mga pangsaya-saya ni Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang pamilya. Sabi ng isang netizen, mind you, di lang isa ang chopper ginamit. Kaya pala mahal ng tax ko para pang heli at concert ni BBM at ang kanyang pamilya. Meron namang mga lumalabas na mga issue ngayon, na mga pictures ngayon na, hay nako, yung Davao de Oro binaha at kailangan ng tulong. Pero itong si Pangulong Bongbong Marcos, very chill lang. O matinang konsyerto. Ang bilis lumipad sa Coldplay concert. 3 chopper pa ang ginamit. Pero hindi man lang nakalipad papuntang Davao de Oro at tingnan kung ano ang nangyari sa ating mga kababayan doon. May pa iba. Buti na lang may mga Duterteng tumutulong at ibang mga politiko na kung saan ay nandyan parati. Diba? Pero itong si Pangulong Bongbong Marcos, always, pag mga pa-party, pag mga pa-konsyerto, pa-kasal, nandyan. Hala mga kabibig. Nako, iba. At syempre pa daw, pa-VIP section siya para di siya makahalubilo ng masa. Naka-helicopter pa nga daw ang chocha. Basta grand prex, wedding parties, funerals and coronations events of royalties, andyan si Bleng Blong. Living a good life while the Filipinos suffer from their bad fate. Nako, heto ang mga video ko makalat ngayon na sabi nila si Pangulong Bongbong Marcos ito. Pero hindi naman, tawag dito, wala pa namang official statement ang Malacanang. Magbibigay ka ng official statement. Watch this video.
Sabi naman ng iba na, enjoy lang Mr. President. Huwag mong pansin ang mga taong nega. Kahit ano mang gagawin mo, lahat ay nega. Kaya kung saan ka masaya, suportahan ka namin. Yan ang sabi ng mga ilang supporters ni Pangulong Bongbong Marcos. Mag-enjoy lang kayo dyan, Mr. President. You have the right to enjoy. Kasi grabe ang nagawa mo sa Pilipinas. Every now and then, lumalabas ka sa bansa. Nakipag-usap ka sa mga prime minister, businessman, para mag-pledges para sa ating bansa. Kaya karapat dapat mo lang na i-enjoy ang freedom mo para mag-enjoy, para mawala ang stress. Yon ang reaksyon ng maraming netizen. Sabi ng iba, may karapatan ba tayong batikusin ng ating presidente? Ay ito ang sagot para alam mo kung may karapatan ba tayong batikusin itong si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos, kundi lahat ng mga politiko. Baka, nako, delikado mga politikong ito. Watch this video para alam natin yung rights natin mga kabibig. Okay? Watch this. For example, if you're criticizing a government officials, that's right you yan bilang isang citizen. Because public office is public trust. You have the right to criticize government officials on his official act. Kasi on his official act, yung mga ginagawa niya, yung mga in the performance of his official function, yes, you have the right to criticize. Yes. Freedom of press, freedom of expression yan. So, that is one of the highest constitutional right bilang isang Pilipino. Second, same level yan ang freedom of religion. Yung freedom of press, freedom of expression, one of the highest constitutional right na dapat respetuhin ng ating government. In fact, nakalagay po sa ating Supreme Court. Very clear ang Supreme Court. Pag may ginagawa ang government na naka-epekto sa freedom of press, freedom of expression, that act of the government is presumed unconstitutional. So therefore, ang government kailangan niya is-justify bakit constitutional yan. Kasi kung hindi ma-justify ng ating government yan, that is presumed unconstitutional. Ano naman po ang mga nakasaad sa ating saligang batas tungkol sa freedom of expression naman? Ay ba yun? Ang freedom of expression, right to express. No law shall be passed abridging freedom of press, freedom of press, expression, and speech. Ibig sabihin nun, right mo yan na magsalita. Right mo yan because we are in a democratic country. Ayun. We are in a republican country, lalo na on matters of public concern. Pag public concern ang pinag-usapan natin, Jane, right natin na mag-discuss about public concern. Paano yan kahit magtanong ka, parang wala nang... Kahit nga... Parang iba na. Parang nag-iba nata, ano ba? So yun na nga mga kabibig. Ano ang yung reaction tungkol dito na talagang merong mga red flags nang lumalabas sa Pangulong Bongbong Marcos natin, no? Parang iba na ang ihip ng hangin. Yung kasagsagan ng eleksyon, wow, makamasa, makapilipino, kayo ang nandito ako para sa inyo, babangon muli ang Pilipinas. Parang ramdam nyo ba mga kabibig? Pasensya na ha, pasensya na if ito yung tanong ko sa inyo. Ramdam nyo ba ang pagbangon ng Pilipinas? Unting-unting pagbangon ng Pilipinas. Lalo ngayon, marami na mga issue sa ating gobyerno. People's Initiative, Charter Change, tapos ayaw ni VP Sara ng Charter Change, unahin daw yung pangangailangan ng ordinaryong Pilipino. Dapat mo talagang unahin itong Charter Change. Chacha. May mga Pilipino na naghihikaos. May mga Pilipinong nangangailangan ng tulong sa ating lahat. At may mga problema ng bansa natin na until now, hindi pa rin naresolba at makakalimutan na lang natin. Diba? So, comment down below kung ano ang iyong comment or reaction sa mga issue ngayon na pumapalibot ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang gara ni Pangulong Bongbong Marcos. 3 choppers talaga ang ginamit. In fairness, mayaman. In fairness, tax ng taong bayan? Ay, ano ba? Bye everyone. See you next time.